iwanan ninyo ang anumang makakahadlang sa inyong pagsunod. May mas dadakila pa ba sa akin? Amen. Good morning mga kapatid. Good morning sa inyong lahat. Excuse me. May sipunan naman ako. Alam niyo mga kapatid na napakapalad natin. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi tayo mayaman. Question mark, ano yun? Mapalad dahil hindi tayo. Bakit? Sabi ni Kristo sinasabi ko sa inyo, napakahirap pumasok ng isang mayaman sa sangalangitan. Magaan pa sa isang kamelyo ang pumasok sa butas ng karayon kaysa sa isang mayaman. O gugustuhin mo pa ba maging mayaman? Mapalad tayo. Bakit? Common people tayo Nasa moderate class. Yung prayer yun ni Solomon. Sa ano yun? Sa Proverbs 38:9. Sabi niya, Panginoon, wag mo naman akong gawing mayaman. Baka ako'y magusog, ikaila kita. Huwag mo naman akong gawing maralita. Baka ako'y magnakaw at makagawa ng kasamaan sa iyo. Ibigay mo lang sa akin ang pagkain nararapat sa akin in moderation. So, ang isusupply ng Diyos sa atin, puro pangangailangan natin. Kasi pag mayaman, you shall want. Maghahanap ka ng gusto mo, yun ang makakasama sa iyo. Yun yung sabi ng Diyos kay Eva at kay Adon Lahat ng bunga ng punong kahoy at halaman, huwag kayong kakain ng puno ng pagkaalam ng tama at mali. Kasi kahit mali yung pagkain, kinakain natin Yung tama, kinakain natin. Pero yung mali, kinakain pa rin natin. Bakit? Wala nga tayong self-discipline Wala tayong self-control. Kaya yung mga kinakain natin, hindi nagpapatay sa atin. Yung alam mo ng mali, kinakain mo pa. Bakit? Masarap Yung kumain ka nung kumain ng ice cream, ng mga cake, ang sasarap nun Sige, huwag kang tumigil na, magkaka-diabetes ka. Kumain ka ng maalat na pagkakain. Masarap ang maalat Ma-high blood ka. Hanggang sa mamatay ka, magkaroon ng komplikasyon. Mapalad tayo. Bakit? Common people tayo. Yun yung sabi sa James 2:5. Buti ba, basahin natin James 2:5. Dinggin ninyo mga minamahal kong kapatid. Hindi baga pinili ng Diyos ang mga dukha sa sanlibutan ito? Pag sinabing dukha, hindi mayaman. Pero hindi naman tayo dukha Common people tayo, nasa moderate class lang tayo. Hindi tayo mayaman, hindi tayo mahirap. Yun yung sabi ni Solomon niya sa prayer niya na, kung mo akong maging mayaman, huwag naman akong gawing dukha o maralita. O hindi ibigay mo sa akin ang pagkain na nararapat sa akin. Kasi yung pagkain ibibigay sa atin ng Diyos, sapat yun para mabuhay tayo ng mahabang buhay. Hindi baga pinili ng Diyos ang mga dukha sa sanlibutan ito upang maging mayayaman sa pananampalataya. At mga tagapagmana ng kahariang ipinangako niya sa mga magsisiibig sa Kanya. Kasi may kahariang ipinangako ang Diyos At ang kahariang yun, itinalaga na si Kristo bilang tagapagmana ng lahat ng bagay. Ngayon, kung si Kristo ang tagapagmana ng lahat ng bagay, tagapagmana din tayo, Romans 8:17. Kung tayo mga anak nga ay tagapagmana. Kaya kung tayo makisama naman tayo sa hirap ni Kristo at magtiis upang tanggapin natin ang pangako ng buhay na walang hanggan. So, kay Kristo na ibinigay ang lahat ng bagay. Sabi ng Hebrews 1:2. At itinalaga ng Ama sa kay Kristo ang lahat ng bagay na tagapagmana ng lahat ng bagay. John 16:15. Sinisinta ng Diyos ang anak at ibinigay na sa Kanya ang lahat ng bagay. John 5:22. Ibinigay na ng Ama sa akin ang lahat ng bagay at ang paghatol. Matthew 28:18. Ibinigay na sa akin ng Ama ang paghatol sa langit at sa ibabaw ng lupa. So, ang lahat ng bagay, si Kristo tagapagmana. So, sino pinakamayaman ngayon? Si Kristo. Ikaw ay katawan ni Kristo. Di pinakamayaman ka rin. So, hindi natin kailangan yumaman dito sa lupa. Ang sabi ng James 2:5, yumaman sa pananampalataya para maging tagapagmana ng kaharian ng Diyos. Kasi kung walang pananampalataya, paano ka makakasunod? Paano ka maghahari kasama ni Kristo? Kaya pinayaman tayo sa pananampalataya. Ibig sabihin, lagi tayong sumusunod sa Word of God. Si Kristo ang tagapagmana ng lahat ng bagay. Kung si Kristo tagapagmana ng tambayan na siyang ulo na tayong katawan,
Eh di tagapagmana rin tayo, ang ulo naghirap eh. Nagtiis, nagtiyaga, dumaan sa hirap. Eh di yung katawan dadaan din sa hirap para makasama tayo luwalhatiin ni Kristo. Makasama tayo sa hirap ni Kristo upang luwalhatiin naman tayong kasama ni Kristo. So napakahalaga ng pagsunod. Yun ang espiritu ng pagsunod na ibinigay ng Diyos sa atin eh. Para makasunod ka, kailangan ka mamatay. Para ka mabuhay, kailangan mamatay. So ang buhay natin, kailangan mamatay yung dating pagkatao, mabuhay sa bagong pagkatao. At ginawa na nga ng Diyos yun. Lumikha na ng isang bagong pagkatao sa buhay natin para pag sumampalataya ka na, napatay ka na, makakapabuhay ka na sa isang bagong buhay, buhay ng Kristiyano. Isang buhay na puspos ng biyaya at pagpapala. So hindi ka mayaman, hindi ka mahirap, pangkaraniwan ka, tagapagmana ka ng kaharian ng Diyos. Basahin natin ang ibang mga talata. John 3:35. Sinisinta ng ama ang anak at iniligay na sa kanyang kamay ang lahat ng mga bagay. So ibinigay ng ama sa kamay ni Kristo ang lahat ng mga bagay. So tagapagmana tayo ng buong creation. Kasi ang lahat ng bagay ginawa sa pamamagitan ni Kristo at sa kanya. Kaya ang lahat ng bagay ng creation, tagapagmana tayo. Ano pa, hihilingin mo, mayaman ka na. Hindi mo na kailangan magpayaman sa lupa. Kasi pag naging mayaman ka sa lupa, may problema ka. Bakit? Napakahirap pumasok ng isang mayaman. Kasi ang dami mong gagawin. Ipamumud mo yung kayamanan mo sa mga mahihirap, sa mga dukha. Kaya mo ba yan? Susuportahan mo lahat ng gawain ng iglesia. Kaya mo ba yan? Ang dami mong problema. Mahirap ka lang, wala kang pera. Ayon lang sa ibibigay mo. Ayon sa prosper mo, ang maibibigay mo. Hindi tulad ng mayaman. Ang daming hinihingi dyan. Kaya sabi ng Diyos, napakahirap eh. Ang daming hihingin sa iyo eh. Eh kung yung pera, hindi mo maibigay ang ikaputandog, maibibigay mo ba lahat ng kayamanan mo? Eh, kailangan, matuwa ka, sabi sa Hebrews 10:34 eh. Magala ka sa pagkaagaw ng iyong ari-arian sapagkat meron kang bagay doon sa langit na matibay na hindi kumukupan. Maganda ka pag naaagaw ang pag-aari mo sa lupa. Ibig sabihin naaagaw, kahit hindi mo gusto, kukunin niya dahil mananampalataya ka. Magiging burnt offerings. Kasi ang burnt offerings, susunugin lang wala na. Pero napakabango. Sa amoy ng Diyos, ang mga burnt offerings natin, yung mga pagsamba, ikaputhandog, paghahandog, pagsalot sa kalooban ng Diyos, napakabango ng burnt offerings na yun. Pero babaliwalain mo lahat ng bagay dito sa lupa, makamit mo lang si Kristo. So napakahirap gawin yun ng isang mayaman. Kasi kapag mayaman ka na, magdo-double-minded ka. Gagawin ko ba ito o hindi? Hindi ka tulad nung wala ka namang double-minded. Pag tumanggap ka ng pera, mag-iikapot handog ka. Tapos ayon sa kakayanan mo, susuporta ka. Isusupply ng Diyos sa iyo lahat ng pangangailangan. Kasi ang sabi ng Diyos, hanapin mo muna ang aking kaharian at ang lahat ng aking katuwa at pawang idadagdag sa inyo ang lahat ng bagay na yan. So, ibig sabihin, pag hinanap mo ang kaharian ng Diyos at ang salita ng Diyos, sinusunod mo, idadagdag ng Diyos lahat ng kailangan mo. Hindi mo na kailangan hingin. Idadagdag na nga niya. Pero humihingi tayo, yung mga pangangailangan natin, kailangan. Kaya sabi, come boldly in the throne of grace so that you may have mercy in time of grace, you will receive yung mga pangangailangan mo sa araw ng kabagabagan. So, hihingi tayo ng Diyos, sa Diyos, yung mga sa araw ng kabagabagan na pangangailangan talaga. Pero yung talagang kailangan araw-araw, hindi na kailangan hingi, isusupply na yun. I'm going to supply all your needs according to the richness glory of Jesus Christ.
Kaya na, sabi niya ng Panginoon, lahat ng nasa Ama, nasa akin eh. Ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa na ibigay na sa akin. So si Kristo na, the Word of God is the highest authority. Kasi ang highest authority ang Ama. Ang salita ng Ama, yun ang highest authority. At ang salita ng Ama, si Kristo. Kaya ibinigay na kay Kristo lahat ng pamamahala at lahat ng bagay, siya na tagapagmana. Kaya kung nasa iyo si Kristo, nasa iyo na lahat ng bagay. Kung wala si Kristo sa iyo, wala sa iyo lahat ng bagay. So sino pa pinakamahalaga? Si Kristo. So titiyakin mo ngayon na si Kristo nasa iyo. At paano mo matitiyak na si Kristo? Lumalakad ka ayon sa kalooban ng Diyos. Nasusunod mo ang salita ng Diyos, nagagampanan mo ang tungkulin ng pagsunod. So nalalaman mo nasa iyo si Kristo. Basahin natin yung 1 John 2. First John 2:3 hanggang pataas. Sa ganito'y nalalaman natin na siya'y ating nakikilala kung tinutupad natin ang kanyang mga salita. Ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad ng kanyang salita at utos, sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Datapwat ang sino mang tumutupad ng kanyang salita, tunay na sa kanya naging sakdal at naging sakdal ang pag-ibig sa Diyos. Dahil dito'y nalalaman natin tayo nasa Kanya. So, naging perfect ang love. Nalalaman natin nandun tayo kay Kristo. Bakit? Perfect love eh. May espiritu ka ng pagsunod. Sinusunod mo lahat ng kautusan ni Kristo. Ibinilang ka sakdal. James 3:2. Tayo'y naging sakdal sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos na hindi natin kinatisuran. Ibig sabihin, lahat ng utos ni Kristo, hindi tayo natisod. Sinusunod natin sa lahat ng bagay sa ating makakaya. Ibinilang tayo ng Diyos na perfect. Kasi hindi naman talaga tayo kaya maging perfect sa lupa. Bakit? Nasa katawan lupa, nagkakasala yan eh. Hindi pwedeng hindi magkasala. Kaya sabi ng Diyos, walang banal o matuwid sa lupa na hindi nagkakasala. Bakit? Meron pang katawang naglalakad sa earth. Kaya ang solusyon, alisin ang katawan. Palitan ng glorified body. Ngayon, sinolve na ng Diyos yung problema sa kaluluwa eh. Ipinako na sa krus yung dating pagkatao, binigyan tayo ng bagong pagkatao. So, isang bagong pagkatao, renewed in the Spirit, justified in the Spirit, banal na ating Espiritu, at binabanal ngayon ang ating kaluluwa. Pero kailangan ihandog yung katawan para makasunod ang kaluluwa sa kalooban ng Diyos. Kung hindi mo ihahain ang katawan mo bilang handog na buhay, wala kang kaaya-ayang pagsamba sa Diyos o reasonable service. Kasi yun ang pagsamba sa Diyos, pag-aalay ng katawan bilang handog na buhay. Nang sa ganun, magamit ito ng Espiritu Santo sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ngayon, nalalaman mo na kay Kristo ka kasi naging perfect ang pag-ibig sa iyo. Bakit? Alam mo nag-decision ka na magpapaka-banal-banal ka. Kasi yung unang decision lang natin, maging banal. Tanggapin si Kristo nagpapabanal, tanggapin ang salita ng Diyos, ibinigay ang Espiritu Santo, ginawa tayong banal. Ngayon, meron kang gagawin. Ang banal, magpapaka-banal-banal. At sa huling araw, ang mga banal, magpapaka-banal-banal. Ang masama, magpakasama. So, saan ka nakalagay? Kung sa masama o sa banal? Banal ka na eh. Yung masama, hindi pwede magpaka-banal yun. Ang magagawa lang nun, magpakasama-sama. Pero yung banal, hindi pwedeng magpakasama-sama. Banal ka na eh. Anak ka na ng Diyos eh. Ang anak ng Diyos, hindi na nagkakasala. If you believe. Kasi sabi nga ng mga apostol, paano yun? Napakahirap pumasok ng mayaman sa kaharian ng langit. Sino maliligtas? Sabi ni Cristo, sa tao, imposible. Pero sa Diyos, lahat ng bagay, imposible. Kasi hindi nga matutuwid ang baluktot, sabi sa Ecclesiastes eh. Hindi mabibilang ang kulang. So, paano maitutuwid yung baluktot? Mababago mo ba kulay ng Ethiopia na itim? Mapapaputi mo ba yan? Yung patsi-patsi ng leopard, matatanggal mo ba? Hindi. Wala sa tao magtuwid ng kanya lang, kundi ang Diyos na walang imposible. Pero kailangan manampalataya. At pag nakita ng Diyos na tunay ka nagsisisi, bibigyan ka ng wagas na pananampalataya. The faith of Christ, yung pananampalataya ni Kristo.
Kaya ang faith natin ngayon kay Kristo na lang. Ang buhay na yung kinabubuhay natin ngayon sa laman, sa pananampalataya kay Kristo Jesus na siyang umibig sa atin, nagbigay ng kanyang buhay para sa atin. So, kailangan naman ibigay din natin ang ating buhay sa mga kapatid. So, you will die for the brothers. Ito ang pag-ibig ng Diyos eh. Ang ialay ang kanyang buhay para sa kanyang kapatid. Sabi ni Kristo, inialay ko ang aking buhay para sa tupa. Ganun ka din, iaalay mo yung buhay mo para sa sarili mo. Ang iaalay mong buhay, yung dating pagkatao. Yung luma. Hindi mo na iibigin ang sarili mo. Itatakwil mo. At ang pag-ibig sa sarili, ay yung itakwil ang sarili dating pagkatao. Pag naitakwil mo na dating pagkatao, makakapamuhay ka sa bagong nilalang. Kaya sabi, malibang itakwil niya ang kanyang pagkatao at buhatin ng krus, hindi siya makakanod sa akin. Yun ang mga alagad ko. Ang hindi magtatakwil ng lahat ng bagay, hindi ko pwedeng alagad. So, ang pwedeng maging alagad ng Diyos, yung tunay lang na Kristiyano, yung itatakwil yung dating pagkatao. Hindi ka na mabubuhay sa dati. Kasi masarap ang buhay sa dati. At naranasan nga natin ang buhay sa dati. Ang sarap talaga eh. Ang sarap gumawa ng kasalanan eh. Ang sarap magbisyo. Pero ngayon, hindi na. I-deny mo na lahat yun. Wala ka ng ambisyo mo na lang, manalangin. Ambisyo mo, magpakabanal-banal. Wala ka ng ibang bisyo, kundi magpakabanal-banal. Kailangan piliin mo yun. Kasi yun ang makitid na daan at makipot na pintuan eh. Pag sinabing karayom kasi, nung araw kasi, yung Jerusalem, meron center of trade. Ngayon, meron tinatawag na City Gate of Jerusalem. Karayom yun. Kaya pag tinignan mo yung karayom, may korting karayom yung pag ganon. Kaya sabi ni Panginoong Yesus eh, magaan pa sa kamelyo, makapasok doon sa karayom, kaysa sa isang mayaman. Pinakikita lang ng Panginoong Yesus na napakahirap. May papasok, oo. Kasi nakapasok si Joseph of Arimathea at saka si Nicodemus eh. Naging Kristiyano yung mga Pariseo, pero dumaan sila sa hirap. Pero lahat ng galaw nila lihim. Hindi pwede makita ng Pariseo. Pero nakasunod sila sa kalooban, nakasunod sila sa pananampalataya. Pero napakahirap ng dinaanan ng mga ito. O gugustuhin mo pa bang maging mayaman dito sa lupa? Hindi na. Sa lahat ng nalaman mo, katotohanan, hindi na. Bakit? Hindi ka papasok sa langit, napakahirap. Yun nga lang, mag-control ng sarili sa pagkain, napakahirap eh. Kasi ginawa ko na yan eh. Hindi ako uminom ng maintenance na gamot ko. Sinunod ko yung nandun na ito iinumin mo, ito kakainin mo. Isang linggo pa lang, hindi ko na kaya. Bumalik ako doon sa maintenance. Kasi yung maintenance kasi, ang kaimportante, yung mga gamot na yan, hindi naman nagpapagaling yan eh. Kaya nga ang tawag maintenance eh. I-maintain yung blood sugar mo para hindi tumaas o bumaba. I-maintain yung blood pressure mo para hindi ma-high blood o low blood. Bakit? Kasi pag hindi na-maintain yun, may matinding komplikasyon sa kidney, sa liver, sa puso, sa baga, sa spleen. Sa lahat ng internal organs natin, merong komplikasyon yun. Kaya kung hindi ma-maintain yun, magkakaroon ka ng sakit, hindi ka mamatay mo. Hindi yung sakit ng diabetes o high blood, yung komplikasyon. Parang HIV yan eh. Hindi naman yung HIV papatay sa iyo, yung komplikasyon. Kasi yung immune system mo mahina na, vulnerable na katawan mo sa lahat ng bacteria at virus. Madali ka nang mamatay. So, ganun din yun eh. Ay sabi ko, ang hirap talaga ng disiplina, mga kapatid. Napakahirap magdisiplina sa pagkain. Kaya alam na nandiyon, kasabi na niya eh, kay Eva at kay Adan eh, ang bunga ng punong kahoy at halaman ang inyong magiging pagkain. At doon sa loob, meron doon puno ng pagkaalam ng tama at mali. Huwag niyong kakainin nyo dahil pag kinain nyo, mamamatay kayo. So ang papatay sa atin, yung kinakain natin na mali. Pero kinakain mo pa rin. Sinabihan lang nga si Eva si Adan, huwag kainin, ba't kinain pa rin? Yun ang tao. Napakahina. The flesh is weak, but the spirit is willing. Napakahina natin. Kaya kailangan mo ng tulong, at ang tulong na ibinigay, Holy Spirit. Siya ang tumutulong sa ating mga kahinaan. Siya ang nananalangin sa atin ng mga hindi maisasaysay na salita. Hindi tayo marunong manalangin na nararapat. Kaya ang Espiritu Santo ang nananalangin para sa atin. Para tama. Kasi hindi tayo marunong manalangin niya. Kasi laman eh. Nabuhay tayo sa laman, nasanay tayo sa laman.
Eh ngayon, nasasanay na tayo sa Espiritu. Ipagpapatuloy mo lang yan. Press on to perfection. Ang perfection, paglakad sa Espiritu. Kaya sabi, wala nang hatol kanino man na kay Kristo Jesus na lumalakad sa Espiritu, hindi sa laman. So hindi nahahatulan na kay Kristo Jesus na lumalakad sa Espiritu, nabubuhay sa bagong buhay. Araw-araw namamatay sa lumang pagkatao, itinatakwil ang dating buhay. Mahirap ang tunay na Kristiyano. Hindi ganun lang ganun. Kasi, kaya nga sabi ko, kung maging Kristiyano kayo, kaya mo ba? Tatakwil mo yung sarili mo. Hindi mo susundo ng gusto mo, ang susundin mo si Kristo. Ngayon, kung kaya mo yan, welcome to the club. Pero kung hindi mo kaya, good riddance. Huwag ka naman ng palataya, useless. Hindi ka naman papasok sa langit eh. Revelation 3:15-16 eh. Nalalaman ko ang iyong mga gawa na ikaw ay malamig o mainit man. Gusto ko sana maging mainit ka o malamig. Dahil ikaw ay malahininga, isusuka kita sa aking bibig. Ang gusto ng Diyos, kung mainit ka, mainit. Kung malamig, malamig. Kung mainit ka, yung lagi kang sumusunod. Sige, tuloy mo lang na ituloy. Kung malamig ka, ay, huwag ka na lang sumunod. Pag ready ka na, tsaka ka na lang sumunod. Huwag yung malahininga. Ang malahininga kasi on and off. Hindi mainit, hindi malamig. Pag tumanggap ng pera, pag gusto mag-iga po, mag-iiga po, pag hindi ayaw, malahininga. Eh, huwag ka na mag-Kristiyano. Isusuka ka eh. Ang tanong doon, kailan ka isusuka? Eh, mapagpahiluhod ang Diyos eh. Binibigyan niya tayo ng pagsisisi. Binibigyan niya tayo ng pagkataong magsisi pa at maging tunay na Kristiyano na magpakabanal-banal na. Kasi yung pagpapakabanal-banal, yun ang importante. Dahil yun ang pagtitiis. Hindi lamang tayo para manampalataya o maging banal, o hindi makipagtiis naman kay Kristo o magpakabanal-banal. So ang gagawin natin dito sa lupa, araw-araw magpapakabanal-banal tayo. Pipiliin natin ang Word of God na sundin. Ibigay mo sa amin, Ama, ang aming kakainin sa araw-araw. So hihingin mo sa Diyos yun. Sa bawat sitwasyon ng buhay, meron kang kakaining Word of God. Kasi hindi lang tayo mabubuhay sa pagkain sa katawan eh. Kundi mabubuhay tayo sa pagkain ng kaluluwa at espiritu. Kaya meron tayong pagkain kakainin araw-araw. Hingin mo sa Diyos yun. At ibibigay niya sa iyo in every situation. Kasi para malaman, kung anak ka ng Diyos, dadaan ka sa pagsubok at matitinding tiisin. Excuse me. Pag nahuhulog ka sa marami mga tukso, mapalad ka. Kasi sa pamamagitan ng tukso, gagawa ito ng pagtitiis. At ang pagtitiis, gagawa ng sakdal na gawa. Perfect work na wala kang kakulangan. Kaya kailangan dumaan ka sa pagsubok. Dumaan ka sa mga tukso. Kaya si Lucifer, si Satanas, ginamit ng Diyos yan eh. For our good. Ginamit ng Diyos si Satanas in our goodness. Bakit? Para malaman mo anak ka ng Diyos. Kasi alam na ng Diyos kung sino anak niya. Kaya nga tayo tinawag, sinulat sa aklat ng buhay. Tayo yun eh. Ngayon ikaw, alam mo ba? So hindi mo alam. Para malaman mo, ilalagay ka sa maraming tukso. Kaya sabi, mapalad kayo kung nahuhulog kayo sa maraming tukso. Pagkatapos niyang magwagi, tatanggap siya ng pangako ng buhay na walang hanggan. So yung lahat ng tukso o lahat ng pagsubok, i-welcome ninyo para masanay. Kasi pag sanay ka na, madali nang gawin ng lahat ng bagay pag sanay. Tinan mo si Pacquiao. Ang practice niya, pinasusuntok na yung tiyan niya. Pinahahataw sa 2 por 2. Kasi pag yun ang kakalyo, naging kanya-kanya na niya lahat ng suntok sa tiyan. Ganon din tayo. Yung mulit-muling pagsubok, mulit-muling kahirapan dinadaanan natin, nasasanay tayo, nagiging kalyo yun. Sanay na tayo doon. Kahit anong dumating sa atin, easy na. Sisiw lang lahat. Bakit? Sanay ka na sa hirap eh. Kaya ang mga apostol pinadaan sa matinding hirap. Wala silang ginagawang masama, ginugulpi sila. Wala silang ginagawang masama, pinatay sila. So, ganun din tayo. Tayo mga anak ng Diyos, dadaan tayo sa matinding baptism of fire. Yung katulad ng sinabi ko sa inyo, yung katana. Yun yung the sacred samurai sword. Sacred sa kanila, napakabanal ng katana. Dumaan sa napakaraming proseso na ipaliwanag ko na sa inyo ito. Kasi kung hindi dadaan sa maraming proseso, hindi magiging katana. Hindi magiging matalas. Ginuin mo, nandun ka sa portion na sobrang 100 degrees centigrade, tapos ilalagay ka negative 0 centigrade na ubod ng lamig.
Dito sa Ocean Park, meron yan. Dito sa, inilagay, dati Quezon City. Ngayon, nandun na sa, sa crossing. Sa somewhere in Capitolio. Meron doon na magsasauna ka. Tapos, meron doon, marami ka pupuntahan mga maiinit. Tapos paglabas mo, meron doon napaka-malamig na malamig, puro yelo. Doon ka papasok. Paglabas mo doon sa sauna mo, nag-sauna ka, doon ka maglulubog doon. Hindi masama yun. Pero hindi ka magtatagal, lulubog ka lang. Puro yelo yun. Ang magugulantang ka na lang. Pero ang sarap naman. Pagkatapos, kasi magbababad ka doon sa pool na meron jasmine, lavender, chamomile yung flavor ng tubig. Minamassage ka ng water therapy. Tapos magsasauna ka. Pag mo magsauna, paglabas mo, lulubog ka doon. Nagpapatalas yun ng katawan. Ganun ang katana. Kapag yun ay inilagay sa pugon, pupupukin nyo, pahahamain nyo para maging maiukit bilang katana sword. Pagkatapos yun, lalagyan nyo ng puti, lalagyan nyo ng uling, lalagyan ng buhangin. Tapos ilalagay na naman sa pot, pupukpukin na naman yun. Tapos gagawa sa paligid ng matigas na bakal para yun ang talig, yun ang ihahasa. Lalagyan ng malambat na bakal sa gitna para hindi maputol pag itinaga. Pagkatapos pukpukin yun, pukpukin sa maiinit na pugon, ilulubog yun sa napakaraming tubig na may iyelo para tumalas. At hindi lang yun, kailangan ng bato. Yung sa Toichi. Yung sa Toichi na bato, yun ang magpapatalas. Kailangan mo si Kristo. Pag nabautismo ka sa Espiritu, dadaan ka sa napakainit na buhay at napakalamig na buhay, kailangan patalasin ka ng bato, si Kristo. Kailangan masanay ka doon, tatalas ka kay Kristo ang punta. Yung bato lang na yun na magpapatalas. Sacred yun, banal sa kanila yung katana. Banal tayo sa Diyos pag-aari tayo ng Ama. Kaya ang gusto ng Diyos, dumaan tayo sa baptismo fire. Kasi yung baptismo fire, yun ang magpapatala sa atin, yun ang magpapatunay na anak ka ng Diyos. Kasi yun ang dinaanan ni Kristo. At tapos niya mag-fasting ng 40 days and 40 nights, dinala siya ng Holy Spirit sa wilderness, sa disyerto, para tuksuhin. Dinala siya doon para tuksuhin. Kailangan dumaan siya sa baptismo fire. O alam na natin ang istorya ng ginawa ni Satanas. 3 pinakamatitinding tukso. Kayamanan, kapangyarihan, pagkain. Yan lang naman ang importante sa atin. Lahat ng bagay papunta sa tiyan, sabi. Ang mahalaga sa atin, pagkain, kayamanan, kapangyarihan. Nalusutan ni Kristo lahat yun, tumakbo si Satanas. So, katana si Kristo. Matalas na matalas, tagumpay sa lahat ng ginawang pagsubok o proseso. Ganon din tayo. Hindi pwedeng dumaan sa bautismo sa Espiritu yung ulo, hindi dadaan ang katawan. Kung paano tagapagmana tayo ng lahat ng creation ng Diyos, si Kristo tagapagmana. Nakibahagi lang tayo. Dahil tayo yung katawan. Bahagi tayo ni Kristo. Basahin nga natin yung John 16:15. Ang lahat ng mga bagay ay nasa Ama, ay sa akin. Ang lahat ng bagay na nasa Ama ay nasa akin, sabi ni Kristo. So lahat ng bagay na nasa Diyos, nasa Ama, na kay Kristo na. Hebrews 1:2, basahin natin. Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng bagay. Sa pamamagitan naman niya ginawa ang sanlibutan. So itinalaga ng Ama si Kristo tagapagmana ng lahat ng bagay.
Kung itinalaga si Kristo, tagapagmana ng lahat ng bagay, kasama tayo. Kaya sabi ng Panginoon ang binhi ni Abraham, pagmamanahin, pagpapalain mula sa binhi ni Abraham. At ang binhi ni Abraham si Kristo. At tayo rin ang binhi ni Abraham. Pagpapalain, sabi. At ang pagpapala ito, tagapagmana tayo ng lahat ng bagay kay Kristo. Itinalaga na ng Ama si Kristo, tagapagmana ng lahat ng bagay. Itinalaga din tayong tagapagmana. Romans 8:17. At kung mga anak ay mga tagapagmana nga, mga tagapagmana sa Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo, kung gayon, nakipagtiis tayo sa Kanya upang tayo lumuwalhati din naman kasama niya. No pain, no gain. So makikipagtiis ka. At ang pakikipagtiis natin, simple lang. Hirap lang katawan, hirap ng pamumuhay. Hindi katulad ng dinaanan ni Kristo at dinaanan ng mga apostol. Smaller degree lang tayo. At ang pangkaraniwang dinadaanan natin yung hirap ng katawan, sakit. Kasi sabi, pag dumating na ang araw ng kasamaan, yun yung sakit sa katawan Yung mga pag-aabusong ginawa mo nung araw, aanihin mo ngayon. Katulad ko, from 13 years old to 28 years old, wala akong ginawa kundi madurog araw-araw, malasing araw-araw. O ano nangyari sa akin, na-stroke ako. Nung pala sa ikabubuti ko yun. Lahat ng bagay na nangyari sa atin, sa ikabubuti natin, yun ang paraan ng Diyos na paghahanda Yun ang paghahanda sa akin. Kung hindi ako hinihanda ng ipapatotoo ko. Ano makikita sa akin pagbabago? Kung hindi ako naging addict, sugarol, walang hiya, babaero, pasagulero, lahat na nanro. Nasa akin na. Kung hindi ako nagkagano, papatotoo ko na may ginawa ang Diyos sa akin. Kung mabait ako, ano ba papatunayan ko? Ay sabi ng Diyos, hindi tinawag yung mababait. Ang tinawag ng Diyos, yung mga salbahe, yung mga makasalanan para magsisi. Kasi ang mga mababait, hindi na magsisi. Bakit? Ang bait niya Sasabihin niya, ang bait ko bakit di ko na kailangan niya? O diba? Wala naman akong tinatapakan tao. Mabait ako Kaya nga ang mabait yung pupunta sa impyerno. Ang pupunta sa langit yung ginawa ng Diyos na mabait. Pero kung mabait ka sa sarili mo, hindi ka na pupunta sa langit. Mayaman ka sa sarili mo, sabi sa Revelation. Sinasabi mo, ako'y mayaman, ako'y mayroong, hindi mo nalalaman ikaw ay hubad, bulag, at ikaw ay mahirap. Isa kang dukha. Bumili ka nga sa akin ng gintong kusila. At bumili ka ng damit sa akin, dadamitan kita ng puti. Pag sinabing bumili, kailangan ng pambili. May pambili ba tayo sa Diyos? Kailangan ba ng Diyos ang pera? Hindi. Si Kristo, binili tayo Gumamit ba ng pera? Hindi. Isinakripisyo ni Kristo siya sa kaligtasan natin. Yun ang pagbili. Ganon din tayo, sasakripisyo mo yung dati mong buhay. Tataligdan mo yung dati mong buhay, sacrifice. Kaya sabi ng Diyos, tinitipon ko yung mga banal ko na maghahaay sa akin ng sacrifice. So ang sacrifice natin, pag-aalay ng katawan bilang handog na buhay. Kasi nandun ng katawan ang lahat ng kasalanan. Nandun ang dating pagkatao sa katawan. Kung hindi mo ihahain yan, mabubuhay ka sa dati. Pag inihain mo yan, mabubuhay ka sa bago. Kaya papalitan yung katawan mo na glorified body. Kung hindi mo gagawin na maging alagad ka, hindi ka maliligtas. Except a man to be born of the Spirit and of the water, he cannot see and enter the kingdom of heaven. Ang hindi ipapanganak ng tubig at ng Espiritu, hindi siya papasok sa langit. At ang tubig at Espiritu, si Kristo. Si Kristo ang tubig ng buhay. Si Kristo ang Espiritu nagbibigay buhay. So, ibig sabihin, you must be born of the Father. Isisilang ka na maging katulad ni Kristo. Born of the Spirit like Jesus Christ. Kaya sabi, tinalaga na tayo nung una pa, maging katulad ng larawan ni Kristo na maging banal. Nilikha tayo para kay Kristo sa lahat ng mabubuting gawa. At ang lahat ng mabubuting gawa na isulat na. Lalakaran na lang. At ang paglakad na yan, makitid na daan, makipot na pintuan. Yun nga yung karayom nga ng Jerusalem, eksakto doon ang kamen. Pero yung sa pintuan ng langit, anak ko, Diyos ko po, eksakto ka lang.
Hindi ka pwedeng magbitbit ng kabit, magbitbit ng bisyo, hindi ka pasok. Ikaw lang, eksakto ka lang doon. Parang yung kamelyo, eksakto lang doon sa karayom ng Jerusalem. Kasi kapag merong, ano yun eh, yung Jerusalem, commercial trading yun eh. Lalo na pag meron silang ginagawang mga Feast of the Tabernacle, Feast of the Passover, napakaraming tao doon, ginagawa ng tao, nagnilikosyo, ginagawang center of trade yung Jerusalem. Eh pagpasok mo doon sa gates of Jerusalem, bayad ka. Nandun si Matthew, siya collector doon. Kaya malakas ang kita ng Jerusalem. Babayad ka. Bago ka makapasok sa karayom na gate na yun, bayad ka. Yun yung gate fee. May bayad sa gate. Para makapasok ka. Eh sabi ng Diyos, napakahirap sa isang mayaman ang pumasok sa langit. Magaan pa doon sa isang kamelyo, dadaan doon sa karayom. Pinakikita ni Kristo Jesus na napakahirap. Pag naging isang mayaman ka, imposible ka na talaga makapasok sa langit. Maliban na lang gumawa ang Diyos. Katulad kay Nicodemus, kay Joseph of Arimathea. Talaga nandun ang binhi ng pananampalataya. Sinuportahan nila hanggang sa kahuli-hulihan. Ibinigay ni Joseph of Arimathea yung kanyang musuleo. Eh nung araw, musuleo talagang kukurbahin sa bato eh. Uukitin sa bato, tatakpan ng batong pintuan din. Hindi pa nagagamit yun. Binigay kay Kristo, napakamahal nun. Si Nicodemus din, nag-alay ng napakaraming spices kasama ni Joseph. Yung ginamit sa spices na ginamit kay Kristo para i-preserve, napakamahal ng mga spices na yun. Ginastusan nila yun. Ibig sabihin, ginamit nila yung kanilang ari-arian para kay Kristo. Katulad din yung nasa sa James 1:8. At si Chusa, nakatiwala ni Herodes, at si Maria Magdalena, at marami pang iba, na ibinigay ang suporta sa gawain ni Kristo. Yung kanilang tinatangkilik, ibinigay. Ito pa lang si Magdalena, nakatira pa lang to sa Magdalene, sa Magdala. Yung Magdala pala, maraming mayaman doon. Ang negosyo, fishing. Kaya hindi prostitute si Magdalena, negosyante. Kaya nagkapera siya para i-support sa gawain ni Kristo. Humihingi siya ng pera doon sa grupo niya doon, sa Magdala. Eh, puro mga, pala yun, mga fisherman. Eh, fisherman, ang laki na. Yan yung kumukuha ng mga alimango sa ilalim ng dagat. Kumuhuli ng mga tuna, mga salmon. Eh, ang mamahal niyan, yun ang business pala noon. Kaya sabi ko nga, duda ako talaga na hindi prostitute si Magdala. Ni-research ko sa AI. Ano pala yun nga, taga Magdala, may business pala doon ng fishing business pala. So, kinakailangan talaga, huwag kang maniniwala sa sabi-sabi na sinasabi ng mga kung sino-sino eh. Kailangan basahin mo, i-research mo sa Bible. At tulad ng nakasulat sa Isaiah 34:16. Buti pa, basahin natin. Isaiah 34:16.